Siguro nananabik na rin kayo. Ano ba nangyari dito sa Phoenix na to? Kasi sa kabilang channel ay wala na po siyang... Ay, hindi ko alam kung bakit ano nangyari sa channel na yun na wala na po. Kasi marami po nagtatanong sa inyo kung ano po nangyari sa Phoenix. Kaya ito po, bigyan ko ng update po sa Phoenix house. Of course, together with our foreman. Masina siya. Siya po ngayon yung mamahala dito sa bahay. Pagkatapos ng ilang linggo kung hindi pag-upload sa ito na nga yung pinagagawa ko sa buhay. Ito na nga, nandito na nga tayo. Tapos ito palang bahay guys, for the new viewers po na nanonood. Ano ba tong bahay na to, Foreman? Wala na siya, bungalow type na Bali style. Sa fence natin, reinforcement cement din ang ginamit natin. Wala tayong, ang ginamit lang natin si HP is yung walang niya, pero yung foundation natin is pure slab tayo dyan. Sa gitna na yung ito po yung 6 days. So tapos na po tong special tong bahay na to guys kasi even yung fence niya, even yung bahay niya, same foundation yung ginamit dito kaya napaka-solid na itong bahay na to kasi solid buhos po talaga, retaining wall ang ginamit dito. Tama po? Tama. Yung bahay naman, mismong house niya, ang ginamit po ng wallings dito ay AAC block. Yes, AAC po. Social kami dito, yayamanin. Block. 1, 2. Yay! Tibat niya, diba? Ano? 1, 2. Yeah! Dito. Bumili na kayo! Tapos yung bubong naman natin ang bubong naman natin is UPVC roofing na plastic, matibay siya at least siguro may warranty siya almost 20 to 30 years. Search ko ngayon kuya, ipa-flash ko dito. Tadaan! Ito po yung details niya. Bungalow type siya na may sunken living room, may dining and kitchen, 3 bedrooms, 2 CRs. Sitting area sa labas with pool. Yes, barbecue area, outer kitchen, and everything else. And everything else. May mga utility. Mamaya guys, papakita namin kung ano pa yung mga kasama dito sa bahay na to. And let's go inside. Tuturuan namin kayo ano ba yung update dito sa Phoenix na to. Let's go! Upon entrance guys, as you can see, meron ka ditong garahe, sarili mong garahe. Tapos pwede ka ditong, as in pag nagrahe ka dito, saktong-sakto siya sa isang sasakyan. Tapos meron ka talagang space dito para makadaan ka comfortably. Tama kuya? Pwede ka rin mag-park ng motor. So, saktong-sakto to guys. Tapos pagka pumunta ka naman dito, huwag ka lang masyadong pupunta rito kasi pagpunta mo is swimming pool na. So, anong design po na swimming pool na to? But style niya is infinity pool. May haba siya na 6.3 by 3.6 meter. Pinakamalalim niya is 1.5. Infinity pool ang tawag dyan. So, itong swimming pool na to guys is infinity. Basta yun na yun. Gets na. Tapos, gano'n ba kalalim to? Ganyan po kalalim. 1.5. So, 5'4" ako. Ay, hindi pala 5'7". Wow. Ito po, pagka 5'4" ka, ito siya, kagano kalalim. So, makakahinga pa rin ako ng ganyan.
Yan. So, ano kuya yung gagamitin natin dito? Guys, may pumunta palang engineer dito. Yes, ito po lahat po ng throughout the build of this house. Supervise po kami ng 2 engineer at architect. At ngayon po, si engineer din po na gumagawa ng pool ay pumunta rin dito para i-train kami. At the same time kami, sila pala. Sila lang yan. I-train sila, tapos si engineer ay nagpo-provide sila ng service, at the same time materials, or gusto nyo magpatayo ng pool, or materials na yung gusto nyo bilhin, pwede kayong magpa-service sa kanya. But kagaya nito, bumili lang yung may-ari nito, umorder lang sila ng pristine or materials. So ano kuya yung pristine? Ano to? Siya para siyang white sand na may halong na may semento na siyang ibabalot natin dito. Pinaka-design na rin siya. Kulay white, pearl white ang kulay niya. Then siya dito sa flooring, then along with the side. Tapos may design siya sa gilid niya na mosaic tiles. Ito po yung tiles natin. Yan. Ayan, ayan. So guys, sa susunod na tututukan ko to. 'Di ba? Yung mga gustong magka-swimming pool dyan, tutukan natin to. So ito po yung mosaic tiles na i-design natin dyan. Sa edge lang, dito, sa side na to. Yan. So magkakaroon siya ng edge dito. Parang accent lang and Accent everything. lang siya. So papaliwanag namin bakit kailangan may tiles. At saka makikita nyo guys yung process talaga nito. Paano ba? Imagine guys, hindi kami gagamit po ng tiles. Iba na to, kaya it's gonna be interesting for you guys to. Sa mga ayaw mag-tiles din sa swimming pool, papakita ko po talaga, itututukan ko para mapakita sa inyo yung process nitong swimming pool, kung paano nila foreman at nila engineer. Mapapaganda yung pool. At makikita rin doon yung procedure namin kung paano ginagawa yung pristine. Yung pag-spread ng pristine. Yes. Ako taga-video lang. So guys, hindi na tayo masyadong mag-details muna dito. Punta na tayo dito sa... Eto, ano ba to? Kuya, ano to? Dito naman sa labas, bali, ang ilalagay natin dito is composite decking. Plastic siya, pero finish niya is para siyang wood. Para siyang tabla dito na... Hindi siya, pero hindi siya wood. Hindi siya wood. Plastic composite decking. Plastic siya dito. Kaya matibay siya. So may ganito siya. Bali, para yung tulo ng ulan is hindi pumunta sa pool, masisinip nitong nasa sa ilalim. Trying to achieve the ballet design here. So, wooden touch or something. So, kailangan wooden din dito. Ang ganda niya. Kaya stay tuned kung paano nila i-arrange to. Siyempre, nandito rin ako magpapag-video-video lang ba, oy? So, you can see guys, meron pong mga step dito. Saka elevation po talaga dito is napag-isipan. So, inuna po talaga muna yung bahay para makuha po ang tamang elevation, kasi alam nyo na yan po ang isa sa mga masakit sa ulo pag hindi po napag-aralan yung elevation around your house, kasi yung water very important para kung saan pupunta yung mga tubig. Ito po talagang sinemento, talagang nakaline na po yung mga wires na pag-isipan na, at saka yung mga catch basin. Ano dito, may mga bonggang steps kasi naka-elevate talaga siya para sa heavy rain. Ito talagang bahay na to na pag-isipan. Every inch po talaga ng bahay na to is napag-isipan na maging space saver at the same time functional po lahat. Kagaya netong sitting area na to, nagwawalwal ka dito, 'di ba? Nagwawalwal ka dito, pero hindi lang po to ganito lang. Meron po siyang foam. Naka-ready na. Order na po lahat ng gamit dito. Pati po yung mga foam dito na ilalagay, naka-ready na. Kaya inaantay na lang po nila tapusin ito. Saka ilalagay yung mga na-order na materials galing pa po sa ibang bansa ng aming owner po nitong bahay na to. So, stay tuned lang kayo. So, hindi po talaga, hindi siya tinipid. Kasi lahat po talaga ito buhos. Block lang niya is yung walling lang sa likod para at least makapagdikit tayo ng design doon. Okay. Sa gitna. Wala pong halbak, puro buhos po ito. Sa niya, para trellis. Naka-trellis siya. Para may shade tayo dyan. Tapos polycarbonate yung magiging ibabaw niya. Oh, stay tuned. Ganda nito guys. O, lika na doon na tayo sa dirty kitchen. Siyempre guys, nag-iisip kayo, nasan ba ang shower? Siyempre, bawal ka dudugyot-dugyot bago ka pumunta doon. Hala ka, kailangan naliligo ka muna bago ka, di ba? Pero kung sarili mo naman, ako hindi talaga ako naliligo eh. Siyempre, kailangan mag-shower ka bago ka sumulba sa swimming pool. Basta yun na yun. Bago pumunta. Lumusong swimming pool. Yun, tama. Lumusong. Bago ka lumusong sa swimming pool, kailangan nag-shower ko. Nasaan na ba yun? Eto na. Nagmamadali kayo eh, no? Ganun ka. Basa ka, di ba? Nagganong-ganon ba, oh. Tapos, ayan na, ayan. Dito ka na mag-shower. May shower tayo sa corner na yan.
May drainage na nakalagay doon, tapos may supply naman ako dyan. So magkakaroon pa dito ng ano? Parang magkakaroon pala siya ng harang lang. Parang pa ganyan. Tapos, para hindi lumabas dito yung tubig. May drain dyan sa ilalim. Perfect. O, alam nyo na, abangan. Siyempre, hindi pa natin mapagmamalaki yung ano natin. Outdoor kitchen. Kasi hindi pa siya tapos. So, as you can see, meron po ditong barbecue. Dito naman po, alam nyo kung ano to? Lutuan ng tuyo. Alam nyo na. Dito kayo magluluto. Friends natin tong mga Pilipina. Stay tuned, guys. Kung ano yung gagawin dito sa Dirty Kitchen. Let's go tayo naman sa utility rooms. Tayo. Puno dyan, ma'am. Okay. Okay. Ayan. Ayan, kuya, halika. Halika, kuya. Bilis! Ang hirap ng trabaho natin, Okay. Sige pa kasi. Ito naman yung mga tambakan ng mga basurang tao. Charot. Ito po ang utility rooms nila. Ito po para sa... Yan yung magkakaroon tayo ng mga pump dyan para sa swimming pool. Yung filtration ng swimming pool dito mapapalagay. Tapos sa kabilang side naman is yung sa solar natin. Kung magkakaroon ng solar, magpapalagay ng solar, meron tayong room para solar. So nakaseparate siya nitong wall na to sa wet area, sa electrical area. I love that. Parang professional na tayo. Parang pangalawang beses na natin to, Inulit natin kahapon eh. Sa totoo lang, guys, sinulit po namin yung yung vlog namin kasi kagahapon. Ulit na naman to, kuya. Oo, kasi kahapon magalaw si Johnny yung nag-vlog sa amin. So ngayon si Jo Marie yung friend ko. Andito naman po tayo sa likod. As you can see, pati po sa likod hindi tinipid. Ano ang design natin dito, Foreman? Bali, meron tayong mga pavements dyan. As you can see, may makikita nyo, sadyang may pagitan yan sa gilid na pwede natin lagyan ng damo or halaman. Preventa rin yan para hindi magbaha dito kasi dyan din pupunta yung tubig niya, masisinip niya sa ilalim. Okay. Kaya meron tayong ganyan, may kawang dyan sa mga pavements natin. Na ano talaga siya. Meron na naman tayong isang utility rooms na makikita rito. Let's go! Wait, ma'am. Tanggal natin to. Pang mayaman. Meron silang sana all. Meron tayong filtration system. Meron siyang FRP tank. Meron siyang filtration, may softener. Then may 4 na stage pa siya ng filter. May UV light din siya. So pag dumaan dyan ng tubig, malinis na siya. Nagpunta rito na supplier niyan, siya na taga Pampanga. Sila yung nagdala niyan. Pre-installed na yan. So kinabit na lang din, install nila dyan. Tapos dito na rin nila tinesting yan para at least pag okay na siya, i-connect na lang siya sa loob ng bahay. Itong system na to, pati ba sa laundry area nakakabit po siya? Pati sa laundry area, pati yan sa CR nakakabit lahat. Pati yan. swimming pool? Pati, yes, ma'am. Hindi nga! Pwede rin Pero rin grabe, yan sa swimming pool. Para sa akin, wag na yung swimming pool. Kasi may sarili naman siyang system, diba? Para hindi siya ma-overwork. Ay, pala, this is yun. Uli ka na, punta na tayo dito. Hindi na namin masyado siyang i-details. Soon na lang namin i-details yung pool at saka ito para po sa inyo. And then mag-water test din po tayo kung ilang frog po ang mamatay. Let's go. As you can see, continuation po ng dito. Pavement. So, sobrang natutuwa yung mga misis na tamad maglinis kagaya ko. Kasi, ang bilis netong linisan. Kasi, talagang semento na siya at the same time, hindi naman siya totally na semento lahat. Hindi siya totally fully concrete. Andito na po tayo sa harapan. Ngayon, nandito na po tayo sa Yeah. Kunyari, hindi ito nabibidyohan. Nakakawala ng poise to, pre. So, sige, dito na tayo. Ngayon, dito na po tayo sa loob ng bahay. Halika na, patsaya ba tayo? Pagka galing mo sa swimming pool o pagka galing mo sa labas, eto na po yung makikita ninyo. Right away, pagpasok mo dito, ayan na po yung makikita ninyo. Ito po yung sunken living room. Social.
So, itong sa aking libre na to, ay makakaupo dito ay ilang many people, kuya? 10 people. Kasya dito. 5 dyan, kahit 5 dito, kasya. So, 10 tao po yung makakapunta dito. Tapos, andito naman yung TV natin. As you can see, napakaganda naman ng ating bintana. Na-order na rin po yung mga foam dito. Specifically, yung size nito, customize po lahat ng foam na ilalagay ditong mga gamit. Sa Bali design po. Kaya, stay tuned. Pag naayos na to, saka na po dadalhin dito para ma-finalize natin. Tapos mabigyan namin kayo ng additional final walk po sa bahay na to. Itong bahay na to ay magiging fully finished. Ibig sabihin, furnished. Furnished, right? Siya. Hindi ko alam yung sinasabi ko. Po. Fully furnished, ibig sabihin may TV na siya, may aircon, may lahat nandito na pati. Ready to occupied na siya. Ready to Occupied. Yung pala yun. Ayan. Tapos ito po ay, again, we are so fan sa Valley Design, which is concrete polish ang finishing po ng floor natin. So, punta mo naman dito, guys. As you can see, very wide po siya. Kahit dalawa po yung magsalubungan dito. Sakto po talaga yung pathway, walk path. Ayan. So, dito naman po tayo sa kitchen area. Mutigan ko na makalimutan. Etong yung bahay na to ay napakalamig kasi iisip po yung ginamit namin dito. So kahit mag-dark ka ng pintura, hindi po siya mainit sa loob. Unlike sa hollow block, pagka hinawakan mo yun, ma-absorb nyo yung maghapon yung init sa labas. Init sa labas, tapos maahawakan mo pa hanggang gabi, mainit pa rin siya para siyang nilalagnat. Pero itong AEC na to, kahit dark yung pintura mo, hindi po siya mag-absorb ng so malamig pa rin siya. Kaya yun po kagandahan ng AAC. Pagkatapos, ito pong ceiling na to is ilang feet? 12 feet. 12 feet siya. 12 feet po na ceiling. So, yung ginamit po na AAC dito sa loob is? Yung outer wall lang natin ng 6 inches. Then sa loob, sa mga inner wall natin, 4 inches. Oo. Ito pa guys. Hindi pa tayo tapos dyan. Alam nyo ba itong bahay na to? As you can see, napapansin nyo ba, wala siya naka-stick out ng mga columns. Tama ba yung columns? Columns nito, naka-flush lahat siya sa AAC. So, wala kayong makikitang column sa loob. Oo. Naka-ano siya, pantay na pantay siya. So, kaya wala po siyang, parang, ang ganda niya. Ay. Sabi mo. Ganda niya. Kaya, as you can see, wala talaga siyang makikitang columns. Lahat puro pantay po siya. Ang ganda niya. Kaya, yun, na-admire ko yung ganun. Kasi, ito talaga yung gusto kong bahay na hindi sana naka-flush yung mga columns. But then again, kasi yung bahay po namin is second floor. Kaya nahirapan po siyang itago yung mga columns. Oo. Pero ito, pag guys, pwede nyo gawin din yung sa bahay ninyo na nakatago po yung pa-design nyo sa engineer ninyo. Yun lang naman. Nagsasuggest lang naman ako. Wala na. Ay, dito na po tayo si we're so fun sa space saver talaga tong na to. Ito po ay hindi lang siya table, guys. Hindi lang siya table. Ito ay, itong baba po nito may mga cabinet. Tapos itong table na po na ito is, pwede siyang umupo ng ilan po kuya capacity seating? 8 lamesa. Bali 2-in-1 na siya. Nandito na yung lababo niya. Tapos kasama na yung dining table niya. Bagay na bagay to sa gustong-gusto lagi nag-i-entertain ng mga friends. Tapos yung mga friends mo is nakaupo lang dyan, nagmamaritesan kayo. May, active ka pa rin, nagluluto ka. Ang ganda po talaga netong na to. And then, napaka-generous din po nung may-ari nito kasi pinalagyan niya talaga, minaximize niya, nagpalagay talaga siya ng maraming pagkain kasi ayaw niya nagugutom. Ay, so sobrang dami po. Pati dito, hindi pa po kasi siya tapos kaya stay tuned guys. Hindi pa siya tapos. Ito po ay magiging, to kuya? Bale, magiging finish ito is parang black granite na. Mapapalagay dito. Black to? Finish niya granite. Granite po yung finish nito, so stay tuned. Tsaka ito, granite din to. So, maximize at pinag-isipan din yung kusina na to, kung saan naka-place. Importante po yun guys, kung nag-aano kayo ng mga, please, gawin nyo na po ng tama, isang beses lang, para hindi po nightmare. Pag-isipan nyo, pag-aralan nyo, ano ba dapat talaga yung dapat gawin sa mga, saan ba dapat naka-place.
yung mga lalagyanan ng basura, lalagyanan ng mga plato, lalagyanan lahat para po hindi po kayo mag-headache later on kasi araw-araw niyo siyang karbaryo pagkamali yung mga placement po ng ano ninyo, ng mga Yung mga spacing pa niya. opo, ganyan. So yun lang. So stay tuned guys. Dito naman tayo sa kwarto. Gusto ko lang i-appreciate guys. Gusto ko lang i-appreciate. Oh my God. Etong bintuan. Heaven. Hindi ka mapapatid. Yung isang nakahawak dyan, napatid na. Etong ano na to talagang napag-isipan. Tapos wala po siyang, yung truck niya nasa taas. Kaya, oh my God, ang ganda talaga. Hindi ka na mamumblema kahit wala kang kuryente dito or something. Kasi yung airflow niya at saka ito ay makikita mo pa rin sa daylight yung loob ng bahay nyo. Sobrang liwanag, freshness. Hindi siya nakaka-depress. Dito naman tayo sa this is the hallway going to the room naman. So magiging mabilis na lang to guys kasi wala pa naman masyado siyang isa sa box lang, wala pang mga bed and everything. So magiging quick lang po yung mga 3 rooms natin. Let's go! Washing area. Ay, washing area. Ito po yung washing area. Nandito po tayo sa washing area. So, stay tuned. Nandito naman po tayo sa CR. Sa CR. Ito tayo sa CR. Itong CR na to ay, kuya, tataas pa natin. Di ba? May taas pa naman yan. May taas pa yan. May set pa pataas yan. So, tataas pa natin siya. So, stay tuned kung ano po magiging design dito. Kasi magkakaroon po ito ng fountain. Ay, wala ba? Wala. Yung lang. Yung toilet seat lang niya. Yung hanging toilet seat. Hanging toilet seat. Social kami dito. Naka-highlight. Anong kulay? Black. Kulay hanging toilet seat. Social kami dito. Dito na tayo sa Room 1. Sa pangalawa. I love this. Dito lang ako. Thank you. Yayamanin ang nagpagawa ng bahay na to. Meron na siyang sariling walk-in closet. Study table dito with shelves na pwedeng patungan ng computer dito sa side na to. Tapos may shelves siya dito sa ibabaw. Oh, yayamanin. Sobrang maximize talaga ito, no? Ang ganda, kuya. Dito na tayo sa kabila. Grabe yung bintana dito. Bagay to sa sa mga emotera. Hindi ka makakapag-emote dito kasi meron. Ang liwanag niya talaga. So, ito naman guys yung pangalawa. As you can see, same lang din siya ng nakabilang room. Nakabilang room. So, ito yung second room. Same din na meron ding may space dito may para space sa vanity. dito, lamesa, tapos meron ding shelf sa ibabaw. Dito naman po tayo sa kabila. Oh, by the way, bawat isa po dito, kahit po ilan mga ceiling fan po, kinalat dito sa bahay na to. Kaya sobrang lamig. Mataas na yung ceiling, tapos may mga ceiling fan. Ay, di bumpanes. Pati po dito may ceiling fan. Dito naman tayo. Dito naman po tayo sa walk-in closet. Ito, Master. Ng master. Oo, yayamanin parang pantry. Charot. Solid wood na pinto. Gagamitin dyan. Tsaka sa lahat ng rooms. Solid. So, ito naman guys, ang bongga ng nila. Kung marami kayong clothes pack mo, lahat nandito na. So, talagang hindi siya tinipid kasi hindi lang siya shelves. Meron din siyang mga drawers. Tama, kuya. Dito naman tayo sa master bedroom. Kuya, di ba ito pong bedroom na to ay meron siyang sariling may sariling CR siya. Yung niya. Master bedroom. At saka yung yung bintana din guys, pack na pack, hindi tinipid. At saka itong tamang-tama yung link nito para sa bed. Para pag nakaganon ka. Darling, why you're not talking to me? Maganda tong na to. Maganda tong for the bed. Dito naman tayo sa dali lang, mahina yung natin. Master CR. O kuya, pakipaliwanag please. Well, sa master CR naman, meron tayo ditong lababo na may vanity tayo dito, may hanging toilets, then andito sa kabila yung shower niya. Nandito yung shower niya. Sige nga kuya, punta ka sa ilalim. Maliit din yan. Hindi naman, may taas pa naman ito. Tataas na. Akala ko ganyan. O sige, bahala na kayo mag-adjust. At
ang location nito guys nga pala, this location is Ilocos Sur. Itong location na to is 3 minutes away from the beach lang. I don't know. Let's Tapos yung mga neighbors po dito ay most of them are also married to a foreigner. So kayo kung sino yung mga kapitbahay, yun po ang mga magiging kapitbahay po niyo dito. At magpapatayo po din. As you can see, meron na po mga nagpapatayo ng ilan lote. Yung location na to ay located sa Ilocos Sur, San Sebastian, San Vicente, Hermita West. Ayan. Malapit siya dito. May malapit ang landmark nito is malapit dun sa Saltmaker, sa Ayuyang Beach. Tsaka ano pang may beach? Lahat na nilagay ko na dyan, guys. So, I-Google Map nyo na lang. paki-click na lang yung Google Map dyan. Paki-direct ka na lang dito. So, yun lang guys. Sobrang excited kami po talaga ng mapakita tong finished product na to. So, nandito rin po ako para mag-update sa bahay na to. At yun lamang po. Marami pong salamat. May sasabihin ka pa po. Ano po masasabi nyo kay Yun lamang po. And see you again to our next vlog. Bye! Si Kuya. At andito po si Johnny. Nandyan lang po siya. Ayan. Okay. Ano lang naman po masasabi nyo? Bilis-bilisan nyo, gabi na. Kanina pa ako nahirapan. Sorry. Sorry. Thumbnail. Tatulog dito.